Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Basahin po natin Juan 14 verse 15 para sa ating pagbubulay-bulay. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Napakaikling talata. Ang talatang ito na sinimulan sa salitang kung ay maaring nagsasabi na ang mga tao ay namumuhay pa rin sa nais niya. At ang ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus ay pagkilala na may mga tao na hindi pa sumusunod kay Kristo. Na ibig sabihin, kung lahat, di ba? Kung lahat lang ay susunod, ito ang makikita sa atin. Ito yung makikita sa kanyang mga tagasunod. So, itong pagtupad sa utos ng ating Panginoon ay tatak na nahahayag sa mga tagasunod ni Kristo bilang mga disciples, bilang mga lingkod ng Panginoon. Ito yung tatak na inaasahan ng Diyos na mahayag sa ating buhay. Kaya ito ay sinasabi ng ating Panginoon ng may pag-ibig. Ipinapakita niya sa atin na ito yung inaasahan na tutuparin ang kanyang mga utos. Pero paano ba ipinapakita ito? Baka naman Kristiyano tayo pero hanggang dun lang sa pagiging Kristiyanong tinatawag na Kristiyano dahil kilala natin si Kristo. Pero ang pagiging Kristiyano pala ay may kaakibat na tungkulin. Ito ay ang sumunod sa kautusan ng ating Panginoon, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ano ba yung makikita nating tugon mula dito sa pagtupad sa mga kautusan ng ating Panginoon? Tayo ay inuutusan o tayo ay inaasahan na sa utos ng ating Panginoon ay yung hugasan natin ang paa ng bawat isa na nagpapahayag ng kapakumbabaan. Ibig sabihin, kapag hinugasan natin ang paa ng ating kapwa, ito ay mabuting huwaran ng kapakumbabaan na hindi ito natural, no? Hindi ito pangkaraniwan, kundi ito ay inaasahan sa atin ng Panginoon na tayo ay magpakumbaba na maglinisan ng paa ng bawat isa. Ito man po ay literal o hindi na ating tinatanggap, ngunit tayo ay pinapaalalahanan at tinuturuan ng Panginoon na maging mabuting halimbawa ng pagpapakumbaba bilang paglilingkod sa bawat isa. Ang pagtupad sa kautusan ng Panginoon ay may paglilingkod na may kababaang puso. Gayun din naman, sa kautusan o pagtupad sa kautusan ng ating Panginoon ay mag-ibigan sa isa't isa. Ibigin ang bawat isa. Ito ang pattern ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Sino ba ang mga priorities ng ating Panginoon? 'Di ba? Mag-ibigan. Hindi lamang yung mga tao na may kayang ibigay sa'yo, yung mga taong nagbe-benefit tayo. Hindi po yun. Ang pag-ibig para kay Kristo at pagtupad sa kanyang kautusan ng pagpapahayag ng pag-ibig ay abutin yung mga nasa sinasabi na nasa laylayan ng lipunan. Sila na mga walang kakayahan, sila na mga neglected o tinatawag na least, lost, and last. Diba? Na ang pagpapahayag ng pagtupad sa kautusan ng Panginoon ay may kaakibat na pagmimisyon. Pangatlong kapahayagan ng pagtupad sa kautusan ng Panginoon ay yung ilatag, ipagkatiwala natin ang ating pananampalataya sa Panginoon.
Ibig sabihin, kung nais natin tuparin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kautusan, manalig tayo, manampalataya tayo sa ating Panginoon bilang siya ang ating tagapagligtas. At ang pagtupad sa kautusan ng ating Panginoon ay hindi lamang naririnig sa ating mga labi, hindi lamang ito usapin ng pagiging mabuting tao, kundi pinapahayag at binibigyang diin ang pag-ibig sa bawat isa, at ang ating pananampalataya sa Panginoon ay nakikita sa pamamagitan ng ating pagsunod. Kaya mga kapatid, kung iniibig natin ang Panginoon, susunod tayo sa kanyang kalooban. Kung kalooban natin ay ipinagkatiwala natin sa Panginoon, ito ay may kalakip na pananampalataya. Kaya kung nananalig tayo sa Panginoon, tuparin natin tayo bilang Kristiyano, ang tatak natin ay tuparin ang kautusan ng ating Panginoon ng may pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, may pananampalataya, may kapakumbabaan, at laging naroon yung direksyon ng pag-ibig sa ating Panginoon na nahayag sa ating pamumuhay. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Salamat sapagkat tinuturuan mo kami. Salamat po sapagkat nariyan ka, nakikinig sa amin. Sa oras na ito, O Diyos, dinadalangin ko po sila na mga nakikinig, ngunit nag-aalinlangan pa. Sila na may mga maraming isipin, may mga kabigatan, may mga hindi pa napapatawad sa kanilang puso. O Diyos, tulungan mo po sila na patawarin ang kanilang sarili, ibigin ang kanilang sarili, tanggapin ang kanilang sarili. Nang sa gayon, O Diyos, bilang iyong tagasunod, makita sa amin yung tatak mananampalataya, tatak Kristiyano na sumusunod at tumutupad sa inyong kautusan. O Diyos, tulungan mo kami na magkaroon ng conviction to follow and to keep your commandments in everything we do, in everything we say, in our ministry, in our service, in our everyday life. Let your love be our lifestyle. O Diyos, buksan mo ang aming puso at isipan sa lahat ng opportunity na makapaglingkod with a humble heart, with humility, na walang inaasahang kapalit, kundi umaasa sa biyaya mo. Kaya't naririto po, pagpalain ng iyong mga anak, pagpalain ng kanilang buhay, pagpalain ng kanilang sambahayan, pagpalain sila sa lahat ng kanilang adhikain, at matupad po ang iyong kalooban para sa kanila, at palaguin ang kanilang pananampalataya sa inyo. Purihin ka, O Diyos, ito ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, tuparin natin ang utos ng Panginoon bilang tatak Kristiyano. God bless everyone.